Halos lahat kami rito ay nagkakaroon ng ubot sipon dahil sa climate change, ano. Kaya gagawin ko muna, magpapapawis muna tayo ngayon. Papawis, hindi naman masakit ang ulo ko kumbaga nararamdaman ko lang yung ubot sipon na nagsisimula. Kaya bago lumala kailangan mailabas ko yung pawis. Short na ako. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Naka na uli ako naka pantalo na Dito muna tayo sa tambay muna tayo sa Kingsway. Marami na tayong mga nakikita mga tao sa labas, kasi syempre ganda na ng weather natin. Sunod niyan, mga naka-t-shirt na kami. Yung iba nga naka-short na ayun, sarap tumambay dito. Mamaya mga kainex, meron akong ikikwento sa inyo. I-share ko yung naging broke ako rito sa Canada. Ibig sabihin naging broke, naubos ang perang inipon ko. Yung savings ko naubos. Nako po, Panginoon, napakasarap po. Pero konting kanin lang bibirahin natin. Yun, kape muna tayo. Kuha tayo ng mainit. Ito na lang. Upo muna tayo rito. Kwento ko lang sa inyo, nako, naubos yung ipon ko. Pag mag-isa ka lang dito, pag contract worker ka lang, magbabayad ka lang ng $400 Canadian isang buwan, kasama ng tubig, kuryente, lahat-lahat na, internet, kasama na doon Pero ngayon, pag nandito na yung family mo at kumuha ka ng unit, ibang usapan na yun. O syempre, napalaki yung gastos ko. Tapos yun, nung nandito na sila, mga 3 months na wala pa rin trabaho si Mahal na Reyna. Sabi ko kay Mahal na Reyna, siguro kailangan mo na talaga maghanap ng trabaho. Kasi hindi ko na talaga kakayanin na nag-iisa naghahanap ng trabaho. Kasi syempre 3 months kailangan ko muna sila rito, makapag-adjust muna. So yun, sa madaling salita, nakakita naman si Mahal na Reyna ng trabaho kung saan siya nagtatrabaho hanggang ngayon. Pero syempre bago nangyari yun, mga kainags, kasi bago mag 1 year na nandito na sila sa Canada, kailangan na namin kumuha ng bahay ni Mahal na Reyna. Diba? Kasi nung time na hindi pa kami nagkakaroon ng inuutang na bahay, wala pa, kaya pa relax pa, kaya pa medyo kaya pa Pero nung kumuha na kami ng bahay, bago mag 1 year or after a year, mga kainags, kasi 1 year dumating sila rito sa Canada, 2015, Mayo. Nakalipat kami doon sa bahay na kinuha namin, Mayo din, 2016, so isang taon nung dumating sila. So sampung taon na kami sa sa May 4, itong May 4, 2026, mga kainags, 10 taon na kami sa bahay namin, So sa madaling salita, yun na nga. Syempre kailangan ko mag-down ng 5% kahit papaano, di ba? Doon sa bahay na kinuha namin. Tapos syempre magbabayad ka pa sa abogado niyan magbabayad ka pa sa magche-check ng bahay na yon, di ba? Sino ba, di ba may ganun yan bago ako kumuha ng bahay, ipapacheck mo muna yan kung safe ba or kung pwede ba, lahat yan mag-check, magbabayad ka. Binayaran namin sa 500 plus, di ba? Tapos gastos yun, magastos talaga, mga kainis. So ito na ngayon ang magmaganda. Nung na-turn over na sa amin yung bahay, syempre yung yung weekly yung kasi ang bayad namin weekly. Di ba? Magbabayad ka. So sa isang buwan, ang bayad namin nasa 1,500. Bahay pa lang yun Wala pa yung property tax doon, mga kainis. So let's say sabihin natin nasa 1,650. Kasama na yung property tax binabayaran ko sa loob ng isang buwan, 1,650. Tapos, syempre, yung tubig, wala pa yung tubig doon. Internet, di ba? Kuryente, especially pag winter dito sa Canada, yung kuryente natin dito, napakamahal, sobra, $500 Canadian, So yun, mga kainags, sa madaling salita, let's say, sabihin ko, yung savings ko dito sa Canada na inipon ko ng pagkatagal-tagal, as in, naubos yun, nasimot yun. Nasimot talaga yun. Meron namang natira, mga $1,000 Canadian na natira, mga kainags. Yun yung natira. Tapos sabi ko parang hirap mag-ipon Kasi syempre, mga kainags, kada sweldo ko kailangan i-maintain ko. So nung time na yon, nagsishare naman sa akin si Mahal na Reyna Nagsishare naman talaga siya sa akin.
Yan, ng panggastos. Antayan, may ano, ano mo na. May umupo sa tabi natin eh. Natakot yata sa akin. Nag-isalita ako mag-isa. So yun, nagbibigay naman sa akin si Mahal na rin, na-share kami, hati kami nung time na yun. Actually, pinag-usapan na namin kung ano yung magiging gastusin namin, hatian namin ni Mahal na rin naman. Tapos, syempre, mahirap magsimula nun. Ako naman, palabas, puro palabas ang pera ko, mga kainags, ano? Tapos, kasi natira talaga 1,000. Sasabihin ko na nakaipon po ako ng mga 50,000 plus Canadian dollars, no? Mula nung dumating ako sa Canada. Nung ako isang contract worker, nag-ipon talaga ako. So, ang kagandahan lang nung time namin na yon, naubos man ang savings ko dahil may napuntahan na maganda naman. Importante naman nung time na yon, hindi po kami nagkaroon ng utang ni Mahal na Reyna kasi nga meron kaming savings. So yun doon ko na-realize yung kagandahan ng pag-iipon para kung dumating yung time na talagang kailangan mo nang gumastos ng pera mo, at least di ba wala kang utang. So tama yung diskarte ko talaga, sabi ko tama talaga yung ano ko, ginawa kong plano na pagdating ko sa Canada 2008, nag-ipon na kaagad ako noon eh. Doon po sa mga hindi po nakakaalam, nung ako po yung nagtrabaho sa AMW, first salary ko pa lang sa AMW, talagang nag-ipon ako ng 500 Canadian dollars. Sa loob ng isang buwan, dapat makapag-ipon ako ng 500 Canadian dollars kahit na maliit ang sweldo ko. Pinagtiyagaan ko talaga yun, talaga yung plano ko. Sabi ko, para pagdating ng panahon, para pagdating ng time na makapunta rito yung family ko, syempre, di ba, para may gastusin na tayo, may bala na kaagad tayo. Kasi ayoko mangutang nga. So, yun yung ano ko, mga kainis. So, by the way, disclaimer lang, mga kainis. Hindi po ako nagyayabang, nagsishare lang po ako ng mga diskarte na ginawa ko rito sa Canada. Hanggang sa madala ko po yung family ko, hanggang sa magkaroon po kami ng bahay, hanggang sa mga gastusin na po ang pinag-usapan natin ngayon. Yan, o, diba? Kaya yun, very sobrang saya naman kasi successful yung ginawa nating diskarte, mga kainags. Kaya salamat sa Panginoon kahit pa paano, binigyan niya tayo ng talino pagdating sa mga gastusin, mga financial, mga kainags, kung paano natin gagastusin. Kasi ang hirap nun, di ba? Biro mo yung savings mo, laki-laki ng savings mo dati. Tapos biglang nawala. Kasi, di ba, parang hindi ako sanay nung time na yun. Ang savings ko, di ba, medyo may kalakihan. Tapos pag tinitingnan ko yung checking account ko, sabi ko, 1,000 na lang. Pero, ang ginawa ko nun, mga kainags, kasi syempre, pag sumusweldo ka, medyo, di ba, bayad ka sa mortgage eh. Parang even na yun, no? Paycheck to paycheck, parang gano'n na, no? Ang ginawa ko nun, kada sweldo namin, sabi ko, halos wala na matira sa sweldo ko ah. Ang ginawa ko, sabi ko, hindi ako papayag na walang pumapasok sa savings ko kada sweldo ko. At least kahit $20, $35, basta may pumasok sa sweldo ko. Kahit na magkaroon lang ako ng ipon ng at least $50 sa loob ng isang buwan, okay na sa akin yun. Importante, may pumapasok na savings sa akin. Talagang hindi ako pumapayag na walang papasok na savings sa bangko ko nun, mga kainags. So yun mga kainags. Sabi ko, parang hindi ako sanay na ang pinapasok ko sa bangko ko, sa savings ko ay $25 kada paycheck. Kasi dati sanay ako na ang pinapasok sa savings ko nung ako'y contract worker pa lang. Siyempre, kumikita tayo ng maganda sa warehouse. Overtime na tayo ng overtime nun. Wala tayong masyadong gastusin nun. Siyempre, hindi pa natin kasama yung family nun eh. Sanay ako na pinapasok ko sa savings ko ay malaki, mga kainis. Malaki talaga. Nung wala pa tayong binabayarang mortgage, wala pa tayong masyadong gastusin. Pero nung time na yon, nung sabi ko, bihira. $25, especially nung 2017 na, nako doon ko na medyo naramdaman, mga kainis, hindi doon ko na medyo naramdaman. Pero sa awa naman ng Panginoon, nadiskartehan naman natin kahit papaano. So hanggang sa unti-unti, hanggang sa naka-adjust na tayo sa mga gastusin. So yun, hanggang savings pa rin, savings. Kasi may trabaho na si Mahal na Reyna, kaya medyo hindi na lahat lumalabas yung savings natin. Di ba? Hindi katulad dati nung wala pang trabaho si Mahal na Reyna. So ngayon, nung may trabaho na si Mahal na Reyna, yun na nga, kahit pa paano, nakaka-recover yung savings natin. So salamat naman sa Panginoon. Yun, sabi ko, binigyan tayo ng talino pagdating sa mga savings, pagdating sa paghawak ng pera, mga kainis. So, pero disclaimer lang po, hindi po marami ang pera ko. Wala po ako masyadong maraming pera. Ano lang, yung sakto lang. Emergency lang. Meron tayong emergency. Ganyan. Kasi nung nakaraang nagkukwento ako sa
sa ano no, sa about savings mga kainags. Ano ba, ang dami nagte-text sa akin eh. Nung meron pa akong messenger, ang dami nagte-text sa akin eh. So sinishare ko lang, tapos sabi ko napagdaanan ko rin pala yung gano'n, no? Pero sabi ko, very thankful ako kahit papaano, kahit nga, sabi ko, ulitin ko ulit, kahit naubos yung savings ko, at least, hindi kami nangutang kasi nga may savings. So yun, sabi ko, paano kaya kung wala akong savings nung time na yun? Ako siguro mga kainags, lubog kami sa utang, ano? Ang malupit nito, halimbawa, hindi ako marunong sa paghawak ng pera, hindi ako kuripot, hindi ako barat. Ay, kumbaga kung hindi ako kuripot, kung hindi ako barat, kung hindi ako makunat, kung labas lang ng labas ang pera sa akin, kung nakikipagsabayan lang ako sa mga kakilala ko, bili rito, bili roon, o di ba? Naku, wala, patay. Siguro hanggang ngayon nagdurusa ako, mga kaya siguro hanggang ngayon hindi 32 hours ang oras ko sa trabaho. Baka sa isang linggo, sa halip na 40 hours, maging 70 hours kasama ng overtime doon, mga kainags. Ano? Siyempre, habang nagkakaedad tayo, mga kainags, diba dapat medyo, di ba, relax na lang tayo, no? Kasi syempre, hindi na tayo kasing lakas dati nung kabataan natin, di ba? Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon. Kahit pa paano ngayon, kumbaga ngayon, na-appreciate ko na yung pinaghirapan ko, yung sakripisyo na ginawa ko pagdating sa mga gastos-gastos ng pera. Ngayon ko na siya natitikman, ngayon ko na siya na-appreciate yung sarap ng hirap na ginawa natin before. Diba? Hindi na natin kailangang magdagdag ng maraming oras sa trabaho. Kumbaga parang semi-retirement na nga ako eh. Semi-retired kasi nga 32 hours na lang a week mga kainags. Kasi nga dahil doon sa ginawa nating sakripisyo, diba? Nagtiis tayo, nag-ipon yan. Kaya doon sa mga kabataan, sana maging impluwensya ako sa inyo, no? Maging good influencer ako sa inyo. Sana itanim niyo sa isip niyo na ang pag-iipon ay importante. Importante yan para habang bata pa kayo. Para pagdating yung tamang panahon, nako, marami na kayong pera. Bili agad ng bahay, di ba? Grabe. Ang hirap talaga nun, mga kainis. Sabi ko, pag nagkaroon, kasi nung naubos nga yung savings ko, di ba? Nagtira 1,000 na lang. Sabi ko, pag nagkaroon ng emergency nito, alam mo, nagkaroon ng emergency, nako, patay, sigurado. Gagamitin ko yung credit card ko sa utang. Mabuti naman, awa naman ng Panginoon. Walang emergency nangyari nung time na yun, mga kainags. Wala naman. Although, hindi naman yung medical at hospital yung pinoproblema natin na emergency na sinasabi ko rito. Yung ibang emergency na pwedeng mangyari na salamat naman sa Panginoon, hindi nangyari. Kaya nakaporma tayo. Yun, sabi ko, grabe. Ang hirap pala talaga pagka wala kang pinanghawakang savings or emergency funds, no? Kasi isa sa mga number 1 rules ko, mga kainags, ay dapat meron tayong emergency funds. Importante yan. Kasi kung wala tayo yan, ako. Kasi nga, sabi ko sa inyo, di ba, naranasan ko na rin yung sumasama ako dati sa nanay ko, tsaka sa nanay ko nga, tsaka sa tatay ko minsan, nangungutang. Usually, madalas akong sumama sa nanay ko. Sinasamahan ko siya, nangungutang kami kung saan-saan. Nakikita ko kung paano makaawa yung nanay ko sa mga inuutangan niya, no? Tapos may kasama pang paiyak-iyak para pautangin. Pero nagbabayad naman ng nanay ko. Good payer ang nanay ko, mga kainags. Kaya doon ako nagmana sa kanya yung pagiging good payer. Yung bang hindi mapakali. Pag may utang, gusto bayaran ka agad para wala nang iniisip. Tsaka para siyempre makaulit sa mga pinagkakautangan. Tsaka yung nanay ko dati, pag nangungutang yun, may interest. Yung parang 5-6, ganun. Porsyentuhan yata. Paano ba tawag doon? Basta basta ganun, may tubo yung inuutangan niya. Aba, hindi ko na mamalayan eh. Nadadala ako sa kwento ko, hindi ko na mamalayan. Ang dami ko na palang mga nasa tabi rito, mga kainags. Ano, yan, oh. Yan sila, oh. Pati nandoon, oh. Marami pala akong kaharap dito, marami pala akong katabi rito. Mabuti na lang meron akong microphone at hindi ako masyadong nagsisigaw sa harapan ninyo, kundi walang tatabi sa akin dito, baka matakot sila. Aba, mga kainags, yung sinasabi ko sa inyo, $25 kada paycheck na iniipon ko sa bangko ko, aba, tumagal ang panahon, abay, lumaki. Kita nyo naman, lahat naman nag-uumpisa sa maliit at lahat nag-uumpisa sa simula. Pag tumagal yan, naku, lalaki rin yan, mga kainags, ano. Ayun, tapos syempre nag-invest din tayo sa mga stocks.
stocks, mga kainags, ano? Malaki rin na itulong yan kahit papaano, kahit in a long term yan, kahit pakonti-konti lang yan, di ba? Pag tumagal ang panahon, mga 10 years, di ba? 10 years, grabe, di ba? Naipon. Ganun talaga, mga kainags, ano? Pagka hindi natin sinimulan ang pag-iipon ngayon, pag 10 taon na, wala talaga. Wala tayong madudukot. Sabi nga nila, magtanim para merong aanihin. Di ba? O kaya mag-ipon para pagdating ng pangangailangan, meron tayong babasaging alkansya. Panggastos. O, di ba? Daig ng maagap ang masipag. O, di ba? Maraming mga kasabihan. Totoo yan, mga kainag. Kung ikaw ay waldas ngayon, bukas, mangungutang ka kasi wala ka ng panggastos. Yan! mga kasabihan yan no? Sabi nga di ba? Pero actually, mga kainis, nung una nga, sabi ko, $25, ipapasok ko sa bangko ko. Parang, okay sa savings ko, sabi ko, parang ang liit Alam niyo, parang nawawalan akong gana mag-ipon ng time na yun. Kasi nga, parang nasanay ako sa malalaking iniipon ko, pinapasok ko sa savings ko. 1,000 Canadian dollars. Kasi nung wala pa yung family ko rito, no? Kasi nga, solo pa lang tayo, tapos panay ang overtime natin sa trabaho, no? Kasi nung dumating na yung family ko rito, sa Canada, nagbawas na talaga ako ng oras kasi gusto kong magkaroon ako ng family time, ng oras para sa family ko. Kaya nagbawas ako ng oras noon. Kasi, at saka yun na yung time, sabi ko, at the age of ganito, gusto kong magbawas na ng oras. Tsaka pag dumating na yung family ko rito, gusto kong magkaroon ako ng maraming oras sa mga anak ko. Kasi nga, di ba, ang tagal kong hindi nakasama yung mga anak ko. Yung panganay ko, iniwan ko yan, 7 years old. Yung bunso ko, iniwan ko yan, 5 years old. So, ilang taon kong hindi nakasama, na-miss ko yung mga taon na bata sila. Nung dumating sila rito, mga dalaginding na sila. Kaya sabi ko, 32 hours, okay na yon. At least meron akong 3 araw na makakasama ko yung mga anak ko, madidisiplina ko sila, mga ganon. Kaya okay naman. Di ba? Yung mga plano ko, natupad naman, mga kainags, ano? Natupad naman. Ngayon, yung mga anak ko, may mga trabaho na, marunong lang tumayo sa mga sarili nilang paa. Di ba? Kasi yung mga anak ko, hindi ko talaga kinonsinti yan. Ibig sabihin, hindi ko kinonsinti, hindi ko inispoiled yan. Kumbaga, challenge ko talaga sila. Challenge ko kung paano kumita ng pera na yung perang kinikita natin dito sa Canada, hindi basta-basta pinupulot sa daan yan, hindi basta-basta nakikita yan. Kailangan pagtrabahuhan mo talaga yan. Kaya nung kasama ko din yung mga anak ko rito, talagang naging mahigpit ako sa kanila pagdating sa pera. No? Sabi ko sa kanila, yung pera, kung gusto magkaroon ng pera, sabi ko sa kanila, you have to work for it. Kasi gusto kong maranasan nila yung pagpapahalaga sa pera, kung paano kitain. 'Di ba? Hindi na katulad dati nung bata ka lang, hihingi ka ng pera kay tatay at kay nanay. O sige anak, ito bigay mo na. Pero siyempre pag at the age na pag tumuntong ka na ng mga 14 years old, 15 years old, gusto ko yung mga anak ko, tinuturuan ko na talaga ng kung paano nila pahalagahan yung pera. Gusto ko maranasan na nila, ma-experience na nila yung pagtatrabaho para malaman nila yung pera ay hindi basta-basta pinupulot sa daan. Pinaghihirapan yan. Pinagtatrabahuhan. So yun. At saka yung mga anak ko ngayon, mga independent na, mga kainags. Siguro ganun talaga dito sa Canada. No? Kasi dito sa Canada, yung mga kabataan dito, independent na tumatayo na sila sa sarili nilang mga paa. Tsaka yung mga anak ko, napapansin ko sa kanila, hindi na sila masyadong humingi ng tulong sa akin. Ano? Sinosolve na nila yung mga pinagdadaanan nila ngayon. Kumbaga, natutuwa naman ako kasi, di ba, nagkakaroon sila ng confidence at nung ano sa sarili nila na kaya nilang isolve kung ano man yung mga dumadaan na pinagdadaanan nila ngayon. Kayang-kaya nilang isolve kasi nga, syempre, na-train natin sila rito, no? Although, syempre, na minsan ay nagagalit sa atin kasi bakit natin ginagawa sa kanila to? Ganyan, bakit natin sila dinidisiplina? Bakit natin sila pinapahirapan na hindi natin sila binibigyan ng pera? Yung mga madadaling nakikita lang nila dati, nakukuha lang nila dati, sandali lang, pero nung nandito na sila sa Canada, bakit ang hirap na nilang makuha? Ba't ang hirap na natin ibigay bilang mga magulang sa kanila, no? Kasi sabi ko sa kanila, yun nga, you have to work for it. So, hanggang sa pagdating ng panahon, ma-realize nila na kung hindi pala dahil doon sa yung pagdidisiplina natin na pinakita sa kanila at pina-experience sa kanila, hindi sila magiging matibay at hindi sila matututong tumayo sa kanilang mga paa. Di ba? Hindi nila malalaman ang tunay na laban ng buhay, mga kainags.
Kaya doon sa mga tatay, sa mga magulang na nagsakripisyo, nagtiyaga, at saka especially sa mga temporary foreign contract worker na iniwan ng pamilya sa Pilipinas para maging maganda ang kinabukasan ng mga anak at ang buhay. Saludo po ako sa inyo. Saludo tayo sa atin. Maraming salamat. At napagtagumpayan natin kahit papaano. Maraming salamat sa Panginoon. Talaga. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ngayon mga kainags, sa tuwing gumigising ako sa umaga, nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na to. Maraming salamat, Panginoon. At hindi po ako nai-stress na kung anong iisipin ko ngayon. Ngayon ang iniisip ko na lang pagkagising ko, ano ba ang gagawin ko ngayong araw na to pagka day off ako, di ba? Magko-coffee ako. Tapos ano bang gagawin ko, ano inisip ko, kung anong mga posible kong gawin na magi-enjoy talaga ako. So yun na lang iniisip ko ngayon mga kainis. Kaya sabi ko maraming salamat Panginoon. Talagang itinuwid mo ang aking mindset. Depende naman yan eh. Nasa tao naman yan yun. Iba-iba naman tayo ng mindset mga kainags. Ako kasi sabi ko maraming salamat Panginoon. Yung mindset na ibinigay mo sa akin, maraming salamat. Thank you very much. Kaya sobrang saya ko. Parang pinagtitinginan na ako ng mga katabi ko rito Hindi naman malakas yung boses ko eh. Kaya lang, nagtataka siguro sila, bakit kinakausap ko yung cellphone? Yan, tinatawanan ko pa yung cellphone niya. Nako po, natakot pa yata. Parang titingnan ako hanggang paa, hanggang ulo eh. Makaalis na. Alis muna tayo mga kainis ito, baka kung ano isipin nila, sandali lang. Higop muna tayo ng kape. Dali. Papakita ko sa inyo. Ayan na. Huwag nyo sanang isipin na mayabang ako mga kainags. Kumbaga ito, sana maging inspirasyon sa inyo, sana maging motivation sa inyo. Especially doon sa mga kababayan natin na temporary foreign contract worker dito sa Canada. Yan, habang tayo po ay temporary foreign contract worker pa sa Canada, mag-ipon po tayo. Importante po yan. Unahin po muna natin yung sarili natin para po hindi masayang yung oras natin, hindi masayang yung pag-stay natin dito sa Canada bilang isang temporary foreign contract worker. Kasi nga po, hindi pa po natin alam kung ano ang magiging kahihinatnan ng ating journey or ang ating fate bilang isang temporary foreign contract worker dito sa Canada. Yan. Kaya mas maganda meron tayong ipon para kung hindi man tayo pala rin na maging permanent residence dito sa Canada, importante po may bala tayo, may ipon po tayo. Yan po ang pinaka-importante sa lahat. Kasi mahirap yung wala tayong ipon na ilang taon tayo nagtrabaho dito sa Canada, tapos mapapauwi tayo sa Pilipinas, wala tayong ipon. Ako, napakasakit po nun. Napakasakit po. Kaya mag-ipon po tayo. Importante po sa lahat yan. Sana po kaya po ako nag-share ng ganito. Gusto ko pong pamarisan ninyo yung aking mga pinagsasabit, pinagbububunga nga. Hanggang dito na lang yung vlog ko mga kainis. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message po at maraming salamat. Sana po may nakapulot ng kay aral. Maraming salamat ulit. Hanggang sa muli.